Okay, corpus delicti at saka mutilation. So, bakit tayo nag-a-arrive sa mutilation of evidence? Kasi, ayaw natin na magkaroon ng corpus delicti o yung ebidensya na magtuturo sa atin. So, ano yan, pag na-scam tayo, ah, matangayan tayo ng malaking pera, yung sa internet, yung mga conversation sa Facebook, sa Messenger, yan is an example of corpus delicti. Kumbaga yun yung mga resibo. Sa yung mga tawag ngayon yung resibo sa cyber libel, no, sa cyber stalking, yan. Yan, papasok ko na lang sa ganyan para madali. Ngayon, yung mutilation of evidence, yung pagsira o pagbura ng ebidensya. Okay? Kaya nga pag nagbura ka sa social media, hindi mo rin masasabi kasi may nakakakuha at ipinakakalat. So, pwedeng ma-share sa iba, ma-forward, patay ka lalo. So, mas delikado sa social media. Lagay na lang natin sa ganun para madaling intindihin. So, yung corpus delicti literally means body of the crime. Yung ebidensya, yung kagaya sa social media, yung resibong magtuturo na meron kang sinabing hindi maganda sa kapwa mo o yung libelous statement. Kung makikita dun yung libelous statement o kung may recording na na kasi wala namang hindi naman tayo yung kaya hindi applicable yung anti-wiretapping law. No, hindi applicable 'yon. So kung may audio recording na sinabi mo 'yon, ay patay ka na. O may video. Mga resibo 'yan, yung tatatawag ng demonstrative evidence, ayan. So yung corpus delicti is body of the crime, yung ebidensya na sa'yo. Yung mutilation of evidence, yung ng ebidensya, and then yung mutilation, yung pagputol mo. Pinutol mo yung kamay, pinutol mo yung daliri, yan. Kasi may vlog tayo bukas, yung serious physical injury at saka non-serious physical injury. So, na pwedeng maging dahilan ng disability natin. So, kailangan isama din natin yan. So, yun. Yun yung mga importanteng yung ebidensya na magpo-prove dun sa sinasabi mo. So, yun. I mean, hindi lang naman necessarily sa crime. Yung bagay na magpo-prove dun sa pinupunto mo, yun yan. Inilagay lang sa crime para mas madaling intindihin. So, yun lang po.